two, one. Mga ka-trenders, mainit-init at nagbabagang balita. Nag-file na nga itong si Bea Alonzo ng 3 hiwalay na kaso ng cyber libel laban sa mga showbiz columnist at online host na sina Christy Permin at Ogie Diaz, kasama ang kanilang mga co-host sa kanilang mga online programs. Ayon sa Instagram post ni Nelson Canlas, isinampa rin ng Kapuso actress ang reklamo laban sa isang online basher na nagpapanggap na malapit sa kanya at mukhang ito nga yung tao na sinasabi ng nila Ogie Diaz at ng iba pa na legit sources ng mga impormasyon nila patungkol kay Bea Alonzo. Sa affidavit ng reklamo ni Bea, binanggit niya na biktima siya ng mga peke, masasakit at mapanirang impormasyon mula sa isang taong nagpapanggap na malapit sa kanya na inilathala at binanggit sa mga online show ni na Fermin at Diaz nang walang anumang batayan. Kasama rito ang mga sunod-sunod na paninira sa aktres sa kanilang mga column at programa, pati na rin ang issue na hindi raw tama ang kanyang pagbabayad ng buwis. Maling-mali ito. Kasama nga ni Bea sa pag-file ang kanyang abogado na si Attorney Joey Garcia at ang manager nito na si Shirley Cuan. Ayon din sa GMA News, tinry nilang makakuha ng reaksyon mula kina Ogie Diaz at Christy Permin, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa nagbibigay ng tugon hanggang sa pagpupost nga ng balita. Matatandaan nga na naging laman din ng balita si Bea noong Pebrero kasama si Dominic Roque matapos na kumpirmahin ni Boy Abunda ang kanilang hiwalayan. Kaagad naman naglabas ang kanilang pahayag ang dalawa at inanunsyo ang kanilang desisyon na tapusin ang kanilang pagiging magnobyo at magnobya at sa huli ang kanilang natatakdang kasal na naiplano nila na gawin ngayong taon sana. Nitong Marso naman, muling naging usap-usapan si Bea nang isipin ng ilang netizens na may suot na naman siyang engagement ring. Sa kasalukuyan, abala naman siya sa taping ng kanyang susunod na serye kasama si Carla Abellana na pinamagatang Widow's War. Sa isang banda, maaaring tama ang akbang ni Bea na magsampa ng kaso upang protektahan ang kanyang sarili laban sa mga mapanirang komento at peking impormasyon. Importante ang pagtatanggol sa ating sarili laban sa cyberbullying at online harassment. Gayunpaman, maaari rin nating tingnan ang pangangailangan ng masusing pagpapaliwanag at patas sa pag-uusap upang maresolba ang mga alitang ito. Sa kabilang dako, mahalaga rin ang kalayaan sa pamamahayag at karapatan ng mga mamamahayag na magpahayag ng kanilang opinyon. Ngunit, alam natin na kasama rin sa kanilang responsibilidad ang pagtiyak na ang kanilang impormasyon ay tumpak, tama, at hindi naman yung mapanira sa reputasyon ng ibang tao. Oo nga't celebrity si Bea Alonzo, pero siya ay isa pa ring tao na deserve ang respeto na nating lahat. Sa huli, sana'y maging leksyon sa ating lahat ang pangyayaring ito na mag-ingat sa mga impormasyon na binabahagi natin online at igalang ang karapatan ng bawat isa sa kalayaang magpahayag ng kanilang opinyon nang hindi nakakasakit ng ibang tao. Dumako naman tayo sa isa pang nagbabagang balita. Kinatigan nga ng korte ang desisyon na may sala sina Denise Cornejo, Cedric Lee at 2 iba pa sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ni Bong Navarro. Nagresulta ang hatol na ito sa kanilang pagkakakulong ng habang buhay na ayon sa batas ay katumbas ng 40 years sa pagkakakulong. Hindi lamang ito ang parusa, kundi kinansela rin ang kanilang piyansa at pinagbayaran ng malaking halaga bilang danyos. Bagamat nagpapasalamat si Navarro sa kanalabasan ng kaso, hindi natin dapat kalimutan ang mga pangyayaring nagdulot ng paghihirap at trauma sa kanya. Ang ganitong mga kaso ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagiging maingat at mapanuri sa ating mga kilos at desisyon upang maiwasan ang posibleng panganib at pang-aabuso mula sa iba.
Sa kaninang episode nga sa It's Showtime, ibinahagi ni Vong Navarro ang kanyang pasasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya sa halos 10 taong paglalaban sa kaso. Sabi niya, "Salamat Lord dahil lagi kang nakaagapay sa akin. Sa rami kong pinagdaanan sa buhay, ikaw ang nagiging sentro ko at napakatotoo mo. Kaya maraming salamat." Pinaabot niya ang kanyang pasasalamat sa mga pinuno ng ABS-CBN at maging sa kanyang mga tagahanga.